Hello po. Good evening kanyay amin. So, siya itata iti agi-share for 3D and iti book tayo mat for this night is Book of Ruth chapter 3. Kat before ti amin kat ko kayo lang nga kamustaan no. Kamusta kayon? I hope you are all doing good. Kan sapay ko makat agim remain latagin abo. At aja garod, let's first pray bago tayo apan iti discussion iti Bruce chapter 3. So let's pray. Yes, Father God, apo mi nga manakabalin amin, apo mi nga nailangitan, gamyaman kami apo iti oras mo na Lord God, iintad mo iti dating aldaw Lord God, iintad mo para iti amin. Naway Lord God, malawlawagan kami mo ng Lord God, iti love mo Lord God, iti mercy, iti compassion mo Lord God, para iti anak mo. God Lord Apo, thank you iti itad mo Lord God, na Redeemer, para kanyami, ni Jesus Christ Lord God, God, itata, we don't know Lord God, no, ayan na kami tata. Siguro Apo, patuloy kami latta nga agbalbalin nga mang Lord God if haan mo nga insend ni Jesus Christ kanyang iti puso mi Lord God. Apo sikalata Apo iti manguna Lord God iti biag mi kan Apo linisem Lord God iti puso kon panunot mi kan sikalata Apo iti mang feel Lord God iti amin nga magukulang mi Lord God sika Apo iti patuloy Lord God nga mang-remind, mang-baot Lord God iti pagkukurang mi dagiti haan Lord God nga karapat dapat mi nga aramiden. Lord God, atin lang ti karakararag ko in Jesus mighty name. Amen. So, deje po garod, bago iti chapter 3, let's first i-recap di previous chapters, di chapter 1 kan chapter 2. So previously in chapter 1, sa Bethlehem, Judah, they experienced famine, wherein judges ruled and namamo tayo no sino dagiti characters involved, which obviously ada ni Ruth, syempre book na ito'y ni Naomi, kan in chapter 2, we met there ni Boaz. After the tragic moment sa life ni Naomi, natay ang aming nga pamilya na, jay asawa na, anak na, and najagarod ni Ruth lang itinabati. But then, one day, sa chapter 1, kan unti-unti nga bimangon di jay Judah, wherein doon nanggaling sila Naomi, sila Elimelech, yung pamilya nila. And ni Ruth kat haan nag-hesitate na sumurot kini Naomi. So, nag-start here Ruth's commitment and maamon tayo pa yung apay nga talaga no apay ba nga committed talaga ni Ruth kini Naomi. So, ajay, while Naomi and Ruth kat nagbibig ijay Judah, namamon na ni Ruth dayti nga relative ni Naomi which is ni Boaz. Then nga rod, na ipakita mo't ito'y how Boaz being so welcoming to those people nga haan da nga ka-culture. Kasi, like, tibagak idi, di previous chapters, kasla kahiyan ka, umaysa ka nga dayo ijay country nga haan kamot na taga ijay. And, dito nga rod nga chapter, iyay ngay ni Boaz kadwa na nga mangan dagijay trabahador na ket di Boaz mat inayaban na ni Ruth nga umay nga mangan kadwa da kadagitoy nga servants na. Di ba? Sounds familiar. And then ni Boaz inlet na ni Ruth nga agala dagijay nga batbati nga barley je field. It is sound familiar kasi Boaz represents as ni Jesus and
ni Ruth is si tayo mismo. Like kini Ruth, we are foreigner, we are from different land, but He keeps embracing us, He keeps us united with His real children. Despite dagiti may bagatoy nga flaws, di bawat maysa, He will always and always keep us under His wings. He will always protect us. Hanang itreat iti sabali nga sabali. You are different but you are part of the family kasakas jay. So, mat ijay chapter 3. Let's go to chapter 3. Nga ditoy kat agusar tayo iti Tagalog version. No mas magets ka dagos. So, verse 1. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan." Verse 2, natatandaan mo ang sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid, ngayon makinig kang mabuti. Magpapagiik siya ng sebada mamayang gabi. As we can notice dito yung verses, kasi ni Naomi kat ipupush na ngay ni Ruth to do the thing. Diba kat na ibagagarot di verses nga dagitoy nga kayat ka nga makabirok iti asawang apan ka kini Boaz kasi kasoy maamon tayo damdaman. It sounds rude mat diba nga apay ngay nga ipupush na ni Ruth nga aramidon diay. Apay kumangay nga aramidon ni Ruth data. Wherein ni Ruth kat she can do her own thing without Naomi. Ni Ruth kat makabirok mati someone on her own. But karod, if that's how we observe this, that's not how it works kasi kat there's a reason behind it. No apay nga ni Naomi kat ipupush siya. No ipupush na ni Ruth para di nga bagay. So in Ruth chapter 2 verse 21 to 23, wait lang po taba sa Ruth 21. Daytoy. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Naomi, "Oo nga anak, baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae." Ganoon nga ang nangyari, nabulot si Ruth kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at pang sebada. At namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. So, ditoy they have a time pie to see each other kini Boaz kasi kat hanggang hindi pa tapos yung pag-harvest nila, they would see each other. Maibaga tayo mat nga nandun yung fellowship, and nasabi din sa verses na yun na kasama niyang mga manggagawa. It is a group, not in the sense nga duwada lang, kaya ada EJDA fellowship talaga. So daji garot daji question idi tatay apay bangan ni Naomi kat ipupush ni Ruth because ay to'y kat security for Ruth through iti maysa at kinsman. Naibaga diba Ijay chapter 1 that dagiti daughter-in-laws na ni Naomi kat they need new home kasi natay dagiti anak ni Naomi nga asawa ni Ruth kini Orpah.
Ijay Ruth chapter 1 verse 9. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam, ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, Dijay garod, naibaga ni Naomi diyay nga kailangan dan iti agbirok iti panibago nga pamilya da. So, now, karod, ni Boaz, mati nakita ni Naomi nga fit nga pakasaran ni Ruth. Again, garod, iti kinsman redeemer, titawag na siya another close male relative if natay aminan nga kamsat na, and redeemer, someone who pays off, buys, nagtubos, isuda lagitoy lagi siya restore or mag-recover siya right di sa bali, kaya it is an exchange for something. And lagitoy passages like ijay Leviticus 25 verse 24, Leviticus 25 verse 48, kan Leviticus 25 verse 25, kan Numbers 35 to 19. So dagitoy nga passages kat sa gagaysaan tayo. First, ijay Leviticus 25 verse 48. Baga na dito'y pagkatapos na siya'y maipagbili ay kanyang matubos, isa sa kanyang mga kapatid ay makatutubos sa kanya. Leviticus 25 verse 25, kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paroroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinabili ng kanyang kapatid. About brother, kapatid datoy, but ajigarod awan itinabatin nga kapatid or anyaman ni Elimelech iso nga ni Boaz iti fit kasi kat iso na langan dajay nabatin nga relative, pinaka-close relative ni Elimelech. Kaya ijay Numbers 35 verse 19, tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Dajay garod, datoy iti panghawhawakan iti may sa kinsman redeemer. It is a law, idi. So, aji garod, da nga talaga iti responsibility na ni Boaz kini Ruth since si Naomi kat pakoton. Dajay, verse 3, kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Verse 4, tingnan mo kung saan siya matutulog, lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Verse 5, sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ng iyong sinabi. Garod, dito'y matkat ni Naomi ininstrakan na ni Ruth no anya dagiti aramido na. In-advisean na iso na no kasat no na ipakita dagitoy kan nangibaga pa ni Naomi dagiti male behaviors kasjay. No kasat no na aramidan how would she do it, or how would she deal it dagitoy nga pang lalaking galaw kasjay. Dito nga ron, verse 4, dajay panag-ikat or panag-angat na jitakip iti saka na ni Boaz. Siguro, you might think na ito'y kasangay nagbastos or kasangay nagpapanukso, deductive kasjay.
but that is not what Ruth really meant. Kasi hindi naman niya hinihingi na makipag-sex kasi in their culture daytoy nga gesture kat may nga act as a total submission. Once nga inaramid ti may nga servant, kasi aytoy sa kanilang masters, servant for your masters kat maiintindihan nila diyay because they are ready for anything ikomanda ni master da. She come to him in totally humble and submissive way. Kaya kasjay iti inaramid na ni Ruth kat amumat ni Naomi diyay nga gesture iti culture ta. Kat apay nga aramid ni Ruth ay toy kasi she has right and Boaz was her kinsman redeemer, diba? As na ibagate garot tatay, ada iti right na nga ag-expect ti kasar. Halang nga kasar kundi pati agaramit iti pamilya ang amin nga tawag dito jay about iti family. Kaya she must do it in a humble way and nga as a victim demanding her rights kasi nga i-demand mo ni Ruth nga uy bawas pakasaran ako nauna na ano hangpas chan kaya garod everyone know your roles as a wife kat you are to submit guys. So dagiti mga husband they are to care, to lead, to protect your family. So garod everyone charot. Nadya garod. Let's go with verse 6. Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. So, dadya garod ang amin nga imbagana ni Naomi kat napan na inaramid ni Ruth. And verse 8, nang maghahating gabi, nagising si Boaz, nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Verse 9, sino ka? Tanong niya, si Ruth po ang inyong lingkod, sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Naibagamat ito'y nga naturog, diba? So, this happened at night. Gabi. Siyempre, awan pa'y silaw, idi apoy-apoy lang, gilid sa gilid-gilid. So, haan na unay makita no sino dajay, ada ijay sa kanan. Siyempre, kat haan nga clear no sino dajay nga tao. Makapugot kas chay. Charot. When Boaz found out kung sino diyay nga tao kat he wondered no apay datoy dati nga tao. In verse 9. Daytoy a verse kat likewise diyay prayer meeting tayo di Wednesday. Dagiti imun nga inbaga ni Ruth. Let's translate it ijay King James tapno maala tayo diyay di kaparehas na nga phrase. In verse 9, and he said, who art thou? And she answered, I am Ruth, thine handmaid.
Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. Ni Ruth boldly asked ni Boaz nga pakasaran na isuna. Kasi ijay culture da, iba gagamin ay ito'y a phrase. Ibig sabihin na kat may sa isuna a widow, dapat pakasaran na isuna. Haan nga ijay demanding way, kaya't nangay nga ibagaki ni Boaz kasi kat culture da garut diyay nga tuwing adda garut iti close relative da nga widow kat dapat na nga talaga nga pakasaran. Dajay garud like nga rod dajay prayer meeting tayo iti Wednesday, ijay Ezekiel 16:8. Inusar ni Apo daytoy same matlang nga words in relation but dagiti tattao iti Israel. Una nang, I spread my wing over you and cover your nakedness. Yes, I swear an oath to you and enter into a covenant with you, and you became mine, says the Lord God. Dajay diyay exact ijay Ezekiel 16:8. Adya garod, daytoy matlang diyay commitment tayo as may nga anak ni Apo. Being one of the Israelites, kasi we are anak ni Apo, once we decided na makipag-isang dibdib king Apo, we should always be sure, kasi haantayin palin nga makipaghiwalay kanya na if we decided again to go back from the old times. If we decided to nga makipag isang dibdib, makipag together kin Apo, there's no turning back. Jigarod, as always garod, love is not for temporary feeling na minsan it would change, it would go away. Then if that happened, that is not love, but rather if diyay garod love nga diyay, it is an unconditional and everlasting love. So in Boaz response, ijay next verses, in verse 10, sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong anan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaring mayaman o mahirap. Verse 11, ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Ma-observe tayo matchay in bagana ni Boaz kasla feeling na kat unattractive isuna gamin mas laklakay isuna iti mano nga tawon kesa kinirot. Hindi ka mano times 2 iti agwat da ijay age. But however pero it is nice to know nga haan ngay nga ni Boaz nga kaslangay madikakaya ana imbaga nga directly di ay kini Ruth. The same thing mat kini Ruth, kasi ni Ruth don't look iti age or an appearance. In base na ni Ruth jay attraction na more on iti respect. Like karod jay statement na ni Boaz nga ang iti buong bayan no kasat no iso nakabuti iti character na. Dito'y palangkat makita tayo nga ni Boaz kat attracted iso na iti character na ni Ruth. Kasi we cannot base but no anya iti appearance ni Ruth. Never mat nga agibagbaga iti exact appearance iti Bible. Iti mas importante lang kat is the character iti may nga tao. We don't need appearance kasi it would change. So, dati garod,
Diyay nga pinagpili ni Naomi kini Boaz as di kinsman, nimot Boaz kat nakaisip iti mas closer nga relative. So, in verse 12 and verse 13, verse 12, totoo ngang ako'y malapit niyong kamag-anak at may tungkulin sa inyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Verse 13, dito ka muna hanggang madaling araw, bukas ng umaga, aalamin natin kung papakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos, nagagampanan ko ang tungkulin ito. Matulog ka na muna ngayon. So, di jay garod nga adapay iti mas close relative ni father-in-law na ni Ruth, which is ni Elimelech. But, di ba't nagmayat nga inbaga ni Boaz, di ba dito'y at diyay haan na nga kayat aji ngay mas closer nga relative kat ni Boaz dun. I mean, anya ka no? No haan na kayat diyay mas closer nga relative ang pakasaran ni Ruth kat ni Boaz ti agistan isunan iti agpakasal kini Ruth. As we can see garod dito nga he indeed has strong faith in Apo. He would do God's will, God's way. Muna if it was really from the Lord, then it could be done orderly and in line sa kagustuhan ng Panginoon. Dadya matgarod in verse 14, kaya't natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga, ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Verse 15, nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, iladlad mo ang iyong balabal, at ito'y nilagyan ni Boaz ng higit na kalahating kabang cebada. Ipinasan niya ito kay Ruth at tuluyan itong umuwi. Haan nga ibig sabihin kat ada iduldulin da. Gamin, it is scandalous. But at I tikat it was just ni Boaz kat madinakayat na maamon iti sa bali kasi haan pa ba't naibaga ni Boaz ijay year kinsman ni Ruth. Malay mo baka kayat na sijay, diba? And then makita tayo ijay verse 15, Boaz showed manan nung kasat mo iso na ka-gentleman kasi haan na ngay nga hinayaan ni Ruth nga awan iti dala-dala na gawid. Awan timot-timot na kasapasalubong mo. This dating inyawid na kat it is more than roses, it is more than chocolate kasi dating kat barley nga kung na napay kat ipinasan niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Madik amo kasi kat mo makita tayo kalahating kabang cebada nagdagsan atoy para iti may nga babae nga i-carry diyay. Kan jay King James Version ko na he measured 6 measures of barley. And dati kaslangay cultured kasi in Jewish tradition, daytoy a measure kat given as a gift para kini Ruth na it is sign iti 6 nga men nga agdescend kanya na agdescend kini Ruth. Pinagkalooban iso na iti 6 spiritual gifts and dagitoy kat daging David, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, and syempre ni Jesus. Diyay talo dito'y haan nga familiar. Siguro iti sa bali ni Hananiah, Mishael, ken Azariah. Dagito'y nga talakot dadyo ngay nagdenay da ijay pag-praise iti Babylonian idol. Kaya in
in puor da ija furnace, burning furnace. Ijay, tapos ngay, kat laking gulat da kat ada magmag na nga tao ijay apoy. Iso da diyay talo ni Hananaya, Mishael, kini Ezaraya. Tajay. Kun, jay mat, verse 16, nang makita siya ng kanyang binan, ay tinanong siya nito, "Kumusta ang lakad mo, anak?" At sinabi ni Ruth ang buong pangyayari. Verse 17, binigyan pa niya ako ng sibada sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Dugtong pa niya. Verse 18, sinabi ni Naomi, "Maghintay ka, anak, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito." Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naayos ang lahat. So, aja nga Ruth goes back kini Naomi after nang inaramid dagitoy nga advice si Naomi kini advice ni Naomi para iti aramid na kini Boaz. Kadwa na nga Ruth nga nagawid the barley, which is ibagak matatay, it is usually nga nadagsun para iti isang babae. And she sees no anya dagitoy responses nga inaramid ni Boaz and ni Ruth. Inbaga na no anya talaga iti intention na kini Boaz. Haan iso na ngay nga nag-atubili nga haan aramidon siya. Anso na nga nag-hesitate nga aramidon na iti advices ni Naomi. Kasi these advices will give a great result para ijibiyag ni Ruth. So, nandiyan ka muna nagpartak. Dahito yung discussion. Kat, to conclude dahito chapter 3, umuna, kat diyay pagiging may sanga Ruth, pagiging may sanga babae, as soon nga wife as Jai. Aja garod, make sure girls charot nga diyay man nga magpursukan nga ikat sa man of God, syempre can man of His word like kini Boaz, and iso iti mang protect can ag-respect kanya. And then second one, kat being ni Boaz as the kinsman redeemer, or ibagatay karod nga he represent Jesus, nga kita tayo ditoy as he is our groom, jay ang pag-isang dibdib tayo with the Lord nga ni Jesus, kat iso na iti agbalbalingay na protector and higit sa lahat, kat iso na iti agpurpursukan niya tayo. Haantay man minsan na makikita, but he always pursue us no si tayo kat bumikbitawan. Hadji garod, like iti mapaspasamak iti biyag ni Ruth, ito'y nga character na kat reminder na kumakanya tayo for us na agbalin na isa nga babae ang adati respect na kan may samat nga anak, may isa nga asawa ni Apo, asawa ni Jesus Christ, and we should do our part as his church, as his servant, as his wife. Aja garod, thank you iti panagdengyo iti daytoy nga discussion about iti chapter 3. Thank you. Kan kapag reflect tayo iti
busy and no other man po the question nyo, okay lang po. Bye-bye. Good night.